Hi everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama niyo na naman ang inyong one and only Mama Mia para sa panibagong kwento na ating ihahandog sa inyo ngayong araw na ito. Nako naman, hello po sa inyong lahat. Hello sa ating mga solid subscribers and syempre sa ating mga dandyan pa rin. Oo, kung hindi ka pa nagsasubscribe, naku mag-subscribe ka na. 'Di ba? Para nano-notify ka naman sa tuwing meron tayong bagong upload. Click mo na lang yung notification bell dyan. Hi ako kay Noah Riza. Reynaldo de Vera, maraming salamat. Ayun, nakikinig siya lagi. Mihar Noke, maraming thank you sa'yo. Ervin David, hi din kay Aksa Heliana, Neriza Quezo, Yap Mulad Smith, maraming salamat sa pakikinig. Rose Kalang, hi Rose, maraming salamat. Hello rin kay Lynn Javier, kay Lakwacha, kay Liza Chen, maraming thank you sa'yo. Mary Garbo, maraming salamat. Gail Easy, Susan Boribor, Mylene Badoria, Julieta Estralobio, Menchi Pangilinan, maraming salamat. Hello rin kay Merly Labong, Angelica Kapungkol, hi din ako kay Julian Ramilo. Maraming salamat Ma'am Elizabeth Lagunday, kay Ma'am Judith McGovern, thank you very much sa pakikinig mo. Hello rin kay Lina Ladiesa, kay Nina Gasilios, maraming salamat. Hi din kay Gimaras Girl, Marlene Vargas, Jonaline Kabudol, maraming thank you sa pakikinig. Hi din kay Lizzie Locapa, kay Glamje015, maraming thank you sa'yo. PF Morales, maraming salamat sa pakikinig. Naku naman, I know that you are all excited para sa ating kwento for today's video. Pasensya na po. Kaya eto na, wag na nating patagalin pa. Andito na po ang Dear Mama Mia. Ang pagmamahal ay isang regalong kusang ibinibigay at hindi pinipilit at hinihingi. Dear Mama Mia. Hello everyone, magandang araw sa inyong lahat. Lalong-lalo na sa iyo Mama Mia at sa mga bumubuo nitong iyong programa. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Becca. Hindi ko po sasabihin dito ang totoo ko pong pangalan, hindi dahil nahihiya ako, kundi dahil ayoko lang na marami ang makakakilala sa akin at marami ang mangingialam ng buhay ko. Isishare ko lang itong kwento ng buhay ko para kapulutan ng aral sa ibang tagapakinig and hoping na makapagbigay inspirasyon din ako sa iba. A little sum up lang sa buhay ko Mama Mia. Galing po ako sa isang mahirap na pamilya. Hindi naman sobrang hirap, yung sakto lamang na nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Masisipag kasi ang mga magulang ko. Pareho po silang nagtatanim ng mga gulay at kung ano-ano sa maliit na lupang aming sinasaka. Kahit na mahirap ang buhay ay masasabi ko naman na masaya ang aking childhood. When I was in second year high school, kinuha ako ng lolo't lola ko sa mother side ko. Mahal na mahal kasi ako ng mga lolo't lola ko Mama Mia. Kaya gustong gusto talaga nila na inaalagaan ako. Sila ang nag-alaga sa akin noon, nung baby pa lamang ako. Pero syempre, kinuha rin ako ng mga magulang ko nung nag-umpisa na akong mag-aral ng elementarya. High school na ako nung nakabalik ako sa poder ng aking lolo't lola. Medyo distansya po talaga ang lugar ng mga magulang ko kesa sa mga lolo't lola ko. 16 hours po ang biyahe. 6 pala kaming magkakapatid, 4 na lalaki at 2 babae. At ako yung pangatlo sa 6 na magkakapatid Mama Mia. Hanggang college ako ay mga lolo't lola ko ang nagpapaaral sa akin. Kasi sina mama, 2 lang po silang magkapatid. Yung uncle o tito ko Mama Mia. Yung tito ko ay sa malayo po nakatira dahil taga doon ng kanyang napangasawa.
At doon na rin siya bumuo ng kanyang sariling pamilya. Si mama ko naman, syempre isinama ng papa ko sa kanilang probinsya. Kaya naman talagang naiwan lang ang lolo't lola ko na sila na lang ang magkasabay na naninirahan. Kaya kinuha nila ako para may makasama sila. Yung ibang relatives kasi ng lolo't lola ko, Mama Mia, ay nasa iba't ibang bahagi na rin ng Pilipinas nakatira. Hindi rin kasi maraming magkapatid sina lola, pati rin sina lolo. Kanya naman limitado lamang ang mga direct family member nila. And since ako naman talagang paborito ng lolo't lola ko, ako talaga ang kinuha nila para makasama nila sa kanilang bahay. Siyempre, kinakailangan din nila na may makakasamang medyo bata-bata pa. At nung mga panahon na yon, Mama Mia, nagkakasakit na rin ang mga lolo't lola ko. Kailangan na rin na merong tagasaway sa kanila kung sakali mang hindi sila sumusunod sa mga bili ng doktor sa kanila, tulad na lamang ng mga bawal at hindi pwedeng kainin, at syempre pagpaparemind ng pag-inom ng kanilang gamot at pagpaparemind din ng kanilang mga check-ups. And dapat din may medyo bata-bata na taga-proseso ng mga documents every time na pumupunta kami sa ospital. At dito nga sa lugar ng lolo't lola ko, nangyari ang unang pag-ibig ko, Mama Mia. My first love na masasabi kong full of challenges naman talaga ang love story naming dalawa. Pero masasabi kong matibay din. Itago natin siya sa pangalang Kevin. Si Kevin po, Mama Mia, ay karatig purok lang ng lolo't lola ko. And kapag sinasabi mong malayong probinsya, tapos magkaratig purok, ibig sabihin nun ay related lang ang mga tao. Yes, Mama Mia, related as in by bloodline. Relatives, ganun. Yung great lola kasi ni Kevin, Mama Mia, ay pinsan po ng great lola ko sa mother side. Kaming dalawa ni Kevin ay nahuhulog na mga apo sa tuhod na. Which means, sa dalaga pa po ang great lola ko, ay magkapareho po sila ng middle name kasi magkaparehong apelyido naman ang kanilang mga ina. Kaso nakapag-asawa ng ibang lahi, kaya naman nag-iba ang family name. Nawala yung surname na galing sa kanilang mga ina. So doon na nga po nagkaiba-iba ng mga apelyido at hindi na nagkakaalaman na magkadugo pala ang bawat tao. Ewan ko kung nagets nyo yung paliwanag ko. Kasi mismong ako ay medyo naguluhan sa paliwanag ko. Basta yun na po yun. At isa pa, patay na rin po ang mga great lolas namin. So ang naiwan na lang ay ang lolo't lola ko. Masasabi ko na siguro nasa 1/4 or 1/8 ng pagkatao namin ni Kevin ay relatives o related sa isa't isa. Kasi nasa 4th generation na po na belong ang relatives sa side ng mother ko, Mama Mia. Which is napakalayo na talaga ng mga middle name nila. Pero as long as iniisip namin at iniisip ng ibang tao na related kayo o magkamag-anak kayo, talagang tagilid pagdating sa pagmamahalan. And Mama Mia, talagang mandatory na sa pamilya ng nanay ko na every December ay meron talagang ginagawang family reunion. Third year college ako that time. Nagpa-part-time din ako ng trabaho sa isang resto grill owned by the family sa best friend ko na itago natin sa pangalang Ava. Sa city po kasi ang family grill o resto grill na yon, kaya paminsan-minsan lamang akong nakakauwi sa barangay namin. I mean sa barangay kung saan nakatira ang lolo't lola ko. Kasi hindi po laging may free time ako. And every weekends ay nagtatrabaho din ako kasi nag-iipon ako, Mama Mia. Ayoko kasi nahingi na lang ako ng hingi sa mga lolo't lola ko.
Pinapadalhan din sila ni mama at pinapadalhan din naman sila ng tito ko. Kaya lang, alam kong may mga gastusin din ng lolo't lola ko lalo na pagdating sa kanilang gamot at pagkain. Marami na kasi ang bawal sa kanila, Mama Mia. Kaya naman, iba't iba ang pagkain nila. Hindi yung mga pagkain na karaniwang kinakain natin tulad na lamang ng karne ng manok o ng baboy. At sa probinsya pa naman namin, ang mamahal ng mga gulay at isda. Tapos Mama Mia, nahihiya na rin ako sa mga magulang ko. Alam ko kasing hindi madali ang kanilang trabaho bilang mga magsasaka at alam kong pinaghihirapan nila ng husto ang perang kanilang ipapadala sa akin. Kaya naman as much as possible, mas gusto ko sana na sarili ko na lang pera ang gagastusin ko sa aking pag-aaral. Para yung pera na dapat ay pang-allowance ko na ibibigay ng mga magulang ko ay magamit pa nila pambili ng mga pataba ng lupa o nung kung ano pa mang seedlings na kanilang itatanim. Mama Mia, nakapag-desisyon din akong mag-part-time since ang kaibigan ko ay tumutulong-tulong din naman doon sa kanilang resto grill bilang cashier. Siya ang nag-offer sa akin, lalo pa nung nangailangan sila ng serbedora. Or minsan, nagka-counter din, depende sa kung ano ang bakante. Magkaklase kaming dalawa ni Ava sa lahat ng subject since pareho po kami ng kurso. Hindi ko na lang po sasabihin ang kurso namin, Mama Mia. So, kaya ayun, hindi rin ako nababagot kasi pareho naman ang duty namin na oras dahil pareho din naman ang mga oras ng aming klase. Kaya naman, Mama Mia, dun sa resto bar nila, halos 6 p.m. to 10 p.m. ang duty namin ni Ava. Kapag nasa duty kami ay salitan na lamang kami ng posisyon. Minsan siya yung nagka-counter, ako yung nagsiserve. Minsan naman ako yung nagka-counter at siya yung nagsiserve. Lalo na kapag Friday, Mama Mia, ay talagang napakadaming tao. Kasi nga Friday fly day, lalo na sa syudad. Lalabas talaga ang mga tao sa kanilang mga lungga para mag-unwind. At syempre napakarami talagang mga customers lalo na pag Friday at Saturday night. Mostly alive na alive talaga ang syudad kapag ganoong mga araw. At merong ding live band dun sa resto bar kapag mga araw na yon, Mama Mia, dahil napakarami din naman na mga taong dumadayo. Girl, ikaw munang kumuha ng order nung mga parating na mga pulis. Please, kasi nakaupo na sila eh. Ayoko talaga ng mga pulis kasi kinakabahan ako, sabi ni Ava sa akin. Alam mo, bakit ka naman kakabahan? Para ka namang wanted dyan eh. Biro ko pa sa kanya. Kaya ayun, ako na lang ang lumapit sa mga bagong dating ng mga pulis. Dala-dala ko ang order slip. At dahil nakapag-settled na sila sa isang napakalaking round table, ay lumapit na ako sa kanila ng tuluyan. Good evening, sir. Meals or drinks? Tanong ko. Meals lang ang sa amin, ma'am. Follow up na lang kami mamaya ng beer kung pwede. Order na lang muna kami ng makakain. Okay sir, no problem. Inonote ko na lang po dito. After nilang ma-serve sa kanilang mga dinners, Mama Mia, ay nag-follow up order na rin sila ng kanilang mga drinks. At dahil ako ang na-assign noon sa may counter, ay prepare ko na lahat bago pa man ako pumunta doon. Since maaga-aga pa naman yun, Mama Mia, ay hindi pa ganun karami ang tao. Kaya pwede pa akong magpapetiks-petiks at paupo-upo lamang doon sa may counter at katsikahan ko lamang si Ava. Tapos may lumapit sa mesa na medyo bata-bata pang pulis, kasamahan pala nung mga pulis na kanina ay pinagsilbihan ko. Ma'am, pwede bang magpalinis ng table namin? At follow up na rin ako dun sa order naming mga beers? Okay sir, no problem, sabi ko.
Kaya nagtawag ako ng server para malinisan ng mesa tapos para tulungan na rin akong mag-prepare para sa kanilang mga iinumin. At inihatid din namin sa kanilang mesa. Sa pangalawang balik ko, Mama Mia, siguro ay hindi na nakatiis yung isang pulis na medyo bata pa. And yes, si Kevin po yun. SPO1 pa siya nung time na yon at parang mobile patrol siya na assign nung mga panahon na yon. Ikaw ba yung apo ni Lola Celine, ma'am? Kasi Abalos yung middle name ni Lola Celine, di ba, nung dalaga pa siya? Medyo napapansin si kita dun sa ating barangay. Oo sir, apo niya po ako. Kaano-anong mo nga pala ang lola ko, sir? Yung lola mo. Tapos yung lola ko sa mother side ay medyo related sa isa't isa. Kaya related tayo, ma'am. Sabi niya sa akin. Pasensya na talaga, sir, ha. Basta kapag mother side, hindi talaga ako marunong kumilatis eh. Hindi ko rin kasi kilala yung mga relatives namin sa mother side at hindi familiar kasi wala na akong halos nadatnan eh. Nagsialisan na. Kaya nga eh, nawala na lahat nung sa mother side natin. Tapos, yung sa mother side pa natin, halos mga babae silang magkakapatid. Kaya ayun, napalitan yung mga apelyido, nahihirapan tuloy tayong i-trace yung mga relatives namin. Oo sir, kahit nga sa lolo side ko eh, nasa hanggang 3rd or 4th degree lang, nahihirapan na akong hanapin. Talaga ba, ma'am? Oo at isa pa, busy talaga kasi ako kaya hindi ko na napagtutuunan yun ng pansin. Oo nga ma'am, akala ko nag-aaral ka pa, nagtatrabaho ka na pala dito? Part-time lang sir, kapag ganitong oras, tumutulong-tulong ako para may pangdagdag income. Pang-allowance baga. Kasi yung may-ari nito, mga magulang nung kaibigan ko. Buti na lang na ganitong oras ang pinili mo at buti naman, hindi conflict sa schedule mo sa eskwela. Kumusta ka nga pala dito? Okay lang ba yung trabaho mo dito? Tapos, marami namang lasing dito, 'di ba? Lalo na kapag ganitong pagkakataon. Okay lang naman, sir. Tapos pag may mga lasing naman tapos nanggugulo, yung mga lalaking trabahante lang naman ang pinapahandle namin sa customer. Umalis na rin ako matapos kaming mag-usap saglit at mabilis lang din namang natapos ang inuman session nila Kevin that time, Mama Mia. Siyempre, kailangang hindi sila magpakalasing kasi naka-uniforme sila. Hindi ko alam kung bawal sa kanila yon, pero uminom lang sila ng konti pagkatapos nilang maghapunan. Pero bago siya umalis, ay lumapit pa muna siya sa akin sa may counter at hiningi ang cellphone number ko. At dahil kakilala naman niya ang lola ko, ay kampante lang din akong nagbigay ng totoo kong cellphone number. Kasi baka magtanong lang siya sa mga whereabouts ng lola ko dahil nga related daw sila ng lola ko. Ilang saglit pa mula nung umalis sila ay nag-text din agad siya sa akin. Hello, si Kevin to. Huwag ka nang mag-search sa akin. Save mo tong number ko ha. Nireplyan ko na lang siya ng okay kuya. Sabi niya ayaw niyang magpa-sir. Tapos, halata naman na mas matanda siya sa akin kaya kinukuya ko siya. Hanggang sa nagulat na lang ako, Mama Mia, dahil paminsan-minsan ay tumatawag si Kevin sa akin. Pero formal pa rin siya kapag magkatawagan kami or magka-text. Lalo na kapag nakakauwi siya sa barangay namin. Tinanong niya ako kung uuwi raw ba ako sa barangay namin para magkasabay na lang daw kaming dalawa. Since meron naman siyang motor na pwede naming sakyan. Mama Mia, nahihiya kasi talaga ako sa kanya kaya umaayaw at humihindi na lang ako. Gumagawa na lamang ako ng mga alibis para hindi makasama sa kanya. Wag na kuya, mamayang 4 PM pa ako makakauwi kasi may klase pa ako. Tapos, pupunta pa ako ng boarding house, may mga gamit pa akong kukunin. Di mamaya na kita susunduin, doon na lang sa boarding house mo
Kasi nasa duty pa rin naman ako eh. Sabay na tayong umuwi para hindi ka na mag-commute pa. Magte-text ako kapag nasa boarding house mo na ako. Send mo na lang sa akin yung address tapos magte-text ako kapag malapit na. Kahit na ayaw ko, Mama Mia, kahit na tumututol ako at gumagawa ako ng mga alibis, ay hindi pa rin yun naging sapat para kay Kevin. Talagang pinapasabay niya akong umuwi sa kanya. Kahit pa man yung purok namin ay talagang malayo pa sa kabihasnan at medyo papasok pa sa isang masukal na daan at opposite pa papunta sa purok nila, ay talagang inihahatid niya ako sa mismong bahay namin. Minsan nga, Mama Mia, ay pinapapasok ko pa siya sa bahay ng lola ko para magkape at syempre makapag-usap na rin sa mga lolo't lola ko. Kapag naman nasa resto grill ako ni na Ava, ay binibisita din niya ako, Mama Mia, or kung minsan, dun sila kumakain ng mga kasamahan niya sa trabaho. Sure ka ba talaga, girl, na relatives treatment pa yang sa inyong dalawa ni kuya mo, police? Maliw ka talaga, girl. Alam mo naman na, 'di ba, related kami. Magkamag-anak kaya ang mga lola namin. Over naman kasi talaga yung ginagawa niya sa'yo eh. Kala mo naman may girlfriend na pinupuntahan dito. Laging sinisurvey. Tapos kapag andito yan, nako, yung mga mata, sunod ng sunod lagi sa'yo na animoy mawawala ka anumang oras. Mama Mia, totoo pala ang sinasabi nilang small things matter. Like kahit nagjo-duty ako sa resto ni na Ava, ay hinahatid sundo pa rin ako ni Kevin. Umabot din kami sa point, Mama Mia, na pinipilit na niya ako na tanggapin ang allowance na binibigay niya sa akin. May tagahatid sundo na ako sa boarding house ko, tapos may tagahatid pa ako ng pagkain, kung hindi man sa boarding house ay sa paaralan. Minsan ay nilalagyan pa niya ng small amount of money ang paper bag kung saan nakalagay ang pagkain. Plus, ayaw na ayaw din niya na magpatawag sa akin ng kuya. Kasi hindi daw naman niya ako kapatid. First name basis lang ang gusto niya sa aming dalawa. I know, Mama Mia, hindi naman po ako manhid. Halata at alam ko na hindi pang relatives ang mga galawan niya. Alam mo, pwede bang kausapin mo yung kuya mo kuno, ha? Kasi pakiramdam ko may gusto talaga yan sa'yo, girl. Iba kasi talaga yung mga ginagawa niya, no? Hindi lang pagkain ang binibigay niya, ha? May pera na rin. Anong kapalit nun? Alam mo, prangkahin mo na yan. Na hindi naman yan pang relatives yung treatment niya sa'yo. At ikaw, bakit in denial ka dyan? Huwag mong sabihin sa akin na napofall ka rin, ha? Alam mo naman, 'di ba? Pulis yan. Magaling yan sa bulatik. Magaling yan sa mga flowery words. Baka hindi mo alam, nakapasok ka na pala sa bulsa niyan. Kaya nga, girlie. Oo, nararamdaman ko naman na may mga pahiwatig siya. At natatakot din naman ako kasi nga, 'di ba, relatives kami. Tapos yung mga ginagawa niya sa akin, parang ginagawa niya ang lahat para maramdaman kong nagkikare siya sa akin, para maramdaman kong lagi siyang nandyan para sa akin. Pero papaano ko ba siya paprangkahin, girl? Yung hindi naman pangit na pagka-approach. Nakakatakot at nakakahiya naman. Yun ang lagi kong sinasagot kay Ava every time na pinapaalalahanan niya akong klaruhin kay Kevin ang tunay naming estado. Totoo naman talaga, Mama Mia, nararamdaman ko naman ang pag-aalaga niya sa akin at hindi naman po ako manhid. Pati din naman ako ay naa-appreciate ko yon. At alam ko na dapat ko na yung tigilan yon, kaso nga lang hindi ko naman alam kung paano siya i-approach nang hindi nakaka-offend. One time ay may pageant po na ginanap sa aming municipal. Yun bang sa youth, tapos invited lahat ng barangay of our municipality na magpadala ng representative. Tapos, Mama Mia, hindi naman po marami ang mga dalaga dun sa purok kung saan
nakatira ang lolo't lola ko. Kaya naman ako ang napili nilang representative dahil active din naman ako sa youth organization namin. Yung lolo ko rin ay ang purok chairman. Tapos active din siya sa mga activities ng aming barangay. Kaya naman Mama Mia, kapag merong mga activities o program sa barangay ay inire-relay po nila sa kanilang mga barangay council. So kami ng lola ko ay talagang involved pagdating sa mga youth organization. Ako kasi lagi noon ang inuutusan ng lolo ko para tumulong sa kanya na mag-handle sa aming youth o sa mga sangguniang kabataan organization. Since high school po ako, Mama Mia, ay ako na po lagi ang hinihila-hila nila kapag merong mga pageant. Hindi naman po ako ganun kaganda, Mama Mia. Kaya lang syempre ang kutis ko ay mana po sa mama ko na may pagkamistisa, kaya maputing maputi ako. Alam mo naman po, dati, lalo na pagdating sa probinsya, kapag maputi ka at makinis ka, ay talagang maganda ka. Ewan ko kung bakit gano'n ng mga Pinoy. Tapos Mama Mia, yung height ko ay saktong-sakto lang din naman na 5'2". Kaya naman dahil hinihila talaga nila ako at suportado din naman ako ng lolo't lola ko, ay nakahiligan ko na rin na sumali sa mga beauty pageant ng aming barangay at purok. Isang araw ay tinawagan ako ni Kevin. "Asan ka? Bakit wala ka sa boarding house ninyo? Hindi ba wala kang klase ngayon? Di ba hanggang 1:00 lang ang klase mo? Andito ako sa City Hall. May sinalihan akong meeting. Sandali lang naman to at matatapos na rin." "Meeting para saan?" "Antayin mo ako dyan ha, susunduin kita," sabi niya. "Sa youth. Sasali kasi ako ng pageant eh." "Pageant talaga? Pag-usapan natin yan kapag nakarating na ako dyan," sabi ni Kevin. Nung natapos na ang meeting ay syempre palabas na ako ng City Hall. Kasama ko noon ang ibang mga kasamahan ko rin sa pageant at yung photographer ng event na kasali din kanina sa meeting. May mga schedules of photoshoot na raw kami. Tapos binibriefing niya na rin ako kanina kung kailan at kung saan. Gets na gets ko naman, Mama Mia, na kanina pa habang nagmi-meeting kami, itong isang photographer ay nagpapapansin na talaga sa akin. Bigla kong nakita si Kevin nung palabas na nga ako ng City Hall na nakaupo lamang sa kanyang motor. Halatang inaantay niya ako. Nung nakita niya ako ay agad siyang tumayo, Mama Mia. Galing pa po siyang trabaho nito. Siguro talagang sinundulang niya ako para sa lunch break dahil ang gusto niya ay sabay kaming mag-lunch dalawa. Bago pa man ako tuluyang makalapit kay Kevin ay nagtanong na yung photographer sa akin. "Ma'am, kuya mo yung pulis?" "Ah, yes sir." "Naku, pulis pala ang kuya mo. Kaya walang dapat umaaligid-aligid sa'yo, ma'am, ano?" Ngumiti na lamang ako tsaka tuluyan na akong lumapit kay Kevin. "Sino yung lalaking kausap mo kanina? Anong tinatanong niya?" "Ayon, photographer yun sa event para sa youth program." Bakit ka nga pala hindi nagsabi na sasali ka pala sa pageant?" "Tinawagan lang kasi ako ng kagawad dun sa barangay namin. Siya yung nakipag-coordinate para sa youth dun sa barangay natin, 'di ba?" "Tapos, hindi ka ba busy sa paaralan para may time ka pang sumali dyan?" "Hindi naman. Alam mo noon ka pa sumasali-sali sa pageant-pageant, 'di ba? Doon sa ibang barangay. Tapos alam mo naman 'yan, 'di ba? May mga pa-swimsuit attire." "Syempre, meron talagang ganun. Alam mo naman, 'di ba? Na pageant. Teka nga, alam mo palang sumasali ako dati sa mga pageant?" "Alam ko, kasi hindi naman ako tambay sa bahay. Lumalabas at gumagala din naman ako. Alam mo, nasasayangan din kasi ako sa extra income eh. Eto kasing municipal level ay medyo malaki-laki yung premyo." "Ikaw bahala kung talagang gusto mo yan. Tara na, lunch na tayo." Habang kumakain kami ay napapansin ko na parang wala sa mood si Kevin. "Uy, okay ka lang ba?" tanong ko.
Yang sa pageant mo, bakit di ka nagpaalam sa akin na sasali ka ba dyan? Ano? At bakit naman ako magpapaalam sa'yo? Eh, alam mo 'di ba, matagal na akong sumasali-sali sa ganito. Tapos, alam mo naman na pinipressure ako ng barangay natin para maging representative ng youth. Kahit na, ayoko ng ganyan yung municipal level na tapos may pa-swimsuit. Eh ang dami-dami kayang taga-ibang barangay na uma-attend dyan. Teka nga, sorry pero hindi ko gets. Bakit parang galit ka? Ano? Di naman ako galit. Tatampo lang pero andyan na yan eh. Teka nga sandali. Ipaintindi mo nga sa akin ang lahat. Alam mo, mahirap e-explain, Becca. Ayoko ring sabihin sa'yo na wag mong gawin kasi yan ang gusto mong gawin, di ba? Alangan namang pigilan kita. Ayoko naman ang nararamdaman ko nito pero ewan ko kung bakit nagsiselos ako. Bakit ayoko na nagsusuot ka ng mga revealing na damit tapos ipapakita mo sa ibang mga lalaki? Ayoko ng ganun. Ayoko yung tingin ng photographer sa'yo kanina. Sandali. Anong ibig mong sabihin nagsiselos ka? Bakit? May gusto ka ba sa akin? Diretsahan kong tanong sa kanya, Mama Mia. Sorry, alam kong hindi pwede. Halatang halata na ba ako? Tanong niya. At nung hindi pwede, hindi naman talaga pwede, Kevin. Alam mo namang magkamag-anak tayo, di ba? Ang layo-layo na nun, Becca. Sa mother side natin, tapos sa great-great-grandlola pa natin. Eh, magka-apelyido ang mga lola natin. Meron namang magka-apelyido na hindi related, di ba? Mama Mia, ang rason ni Kevin ay talagang sabi niya, malayong malayo na raw ang pagiging mag-relatives naming dalawa. Kaya pwedeng-pwede na raw naming ipaglaban ang aming pagmamahalan. Alam mo, Kevin, kahit pa yung mga lola natin sa tuhod ang related, ang magpinsan, di pwede yun. Magpinsan lang sila, Becca. Fourth generation na tayo. Malayong malayo na tayo. Nagtanong naman ako sa tito ko Sabi niya, wala naman daw kaso yun. Hindi ko na nga iniisip yun noon Kaya lang nung nagtanong ako sa tito ko, sabi niya, ayos naman na daw kasi malayo naman na daw tayong magkamag-anak. Alam mo, hindi mo lang alam kung paano ko pinigilan ng sarili ko na wag magkagusto sa'yo. Unang-una iniisip kong nag-aaral ka pa, hindi ka pa tapos. At alam ko kung anong magiging sagot mo sa akin kapag nanligaw ako sa'yo na hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo. Handa naman ako maghintay, Becca. Kevin, alam kong medyo malayo na ang pagiging magkadugo nating dalawa. Pero sa mata ng mga tao, Kevin, lalong-lalo na sa barangay natin. Yung papa mo, kapitan pa naman sa barangay natin, di ba? Gusto mo ba ng issue? Issue? Bakit may mangyayaring issue? Ang dami nga sa barangay natin na nag-aasawahan mas malapit pang magkamag-anak kaysa sa ating dalawa. Tapos, hindi naman to issue, 'di ba? Kasi malayo naman ang pagiging mag-relatives ng mga mother side natin. Bakit ba ganyan ang iniisip mo, ha? Ayaw mo ba? O ayaw mo lang ba talaga sa akin? Sino ba namang hindi magkakagusto sa'yo, Kev? Professional ka, consistent ka. Tapos ako, estudyante pa ako. May 1 taon pa ako bago makapagtapos. Hindi tayo bagay? At idagdag mo pa yung pagiging magkadugo nating dalawa? Bakit yan ba ang binabasihan mo, ha? Basihan ba ang pagtatapos ng pag-aaral para sa pag-ibig? Kung hindi ka talaga sigurado, magtanong ka dun sa tito ko. Sa tito kong pare. Ngayong linggo, samahan mo ako, magsimba tayo. Pagkatapos ng misa, itanong natin. Ikonsulta natin yung ating relasyon. Huwag kang ma-pressure. Handa naman ako maghintay sa'yo
Handa ako maghintay hanggang sa makatapos ka sa pag-aaral mo. Basta, wag mo lang akong pagbawalan na suportahan ka. Samahan ka. Mama Mia, yung mga panahon na nag-confess si Kevin sa akin ay nasa third year college pa lamang ako. 19 years old pa din ako nung time na yon. Si Kevin naman, Mama Mia, ay nasa 23 to 24 pa. Basta, hindi pa siya 25 years old nung panahon na yon at alam kong bagets pa talaga. Nag-usap at nagkaintindihan kami ni Kevin na magsisimba sa linggo kasi makipagkonsulta muna kami sa kanyang titong pare tungkol sa sitwasyon naming dalawa. Pero Saturday ay busy po ako sa photoshoot para doon sa pageant. Ihahatid kita sa venue. San ba yung photoshoot nyo? Para naman mabantayan kita kasi yung photographer nyo ibang tingin sa'yo eh. Wag na. Alam mo naman 'di ba? Hindi pwede at baka uminit pa ulo mo. Isa pa, hindi naman ako kaladkaring uri ng babae. Ako ang iiwas sa kanya. At saka wag kang ngang masyadong judgmental dyan. Malay mo friendly lang yung tao. Tawagan mo ako kung anong oras matatapos yung photoshoot nyo. At kung in between breaks, kung hindi ka busy, tawagan mo rin ako. At kung hindi ako busy, tatawag ako sa'yo. Mama Mia, todo support din yung SK chairman namin na bakla. Kasi nga magkaklase kami noon nung high school at magkaibigan din kami. Tapos magpinsan silang dalawa ni Kevin. Nagantay sila sa venue, Mama Mia, kasi sabi ko sa venue na lang kami magkikita. Huwag mo na akong ihatid, Kev ha, nandun si chairman. At 'di ba, pinsan mo yun? Yung pinsan mo ring babae andun, baka makita tayo. Bakit? Anong meron kung makita nila tayo? Kevin, ayoko ng issue. Becca, kahit anong tago mo, malalaman at malalaman nila ang totoo. Alam mo naman yun, 'di ba? Tapos, gusto ko kapag tinatanong ka nila, huwag mo nang i-deny. Anong wag i-deny? Basta, Mama Mia, buti na lang yung pinsan ko ang nakakita sa amin. Anak ng pinsan ni na Mama. Sir Kevin, bakit lagi mong hinahatid itong si Ate Becca? Bakit ang close-close niyong dalawa? Magkakilala lang kaming dalawa, Lee. Medyo naging close na rin. Sagot ko. Ay oo nga no. Kasi dito ka naman na-assign kuya, 'di ba? Mama Mia, kung ano-anong palusot ang sinabi ko kay Lily na pinsan ko. Kasi inisip ko noon na paano kapag ito ang chichismis sa akin sa buong barangay namin. Hanggang sa nag-umpisa na nga kaming pag-make-upan ng mga representative dun sa pageant. Tapos itong pinsan ko ay talagang kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Yung SK chairman na bakla na pinsan din ni Kevin ang kaniyang kausap. Naririnig ko pang sinasabi ng pinsan ko sa pinsan ni Kevin na lagi akong hatid sundo ni Kevin. Nako, huli ka na sa issue, Lai. Sabi naman nung pinsan ni Kevin. Hoy, anong issue yan? Alam mo, kapag umuuwian sila sa baryo natin, nako, talagang laging magkasama yung dalawa. Tapos alam mo ba, kahit silang dalawa lang, magkasama sila. Baliw kayo, ini-issue-issue nyo ako dyan Oo ang chismis doon, yung apo ni Lola Celine at Tatay Ando, boyfriend, yung anak ni Kap na pulis. Alam mo yung mga chismis natin doon, naku naman talaga. At sinong anak pa ni Kap na pulis ang wala pang asawa? Yung dalawang kuya niya may asawa na. Si Kevin na lang ang wala. So ibig sabihin, si Kevin ang tinutukoy ng issue. Ano? Ibig sabihin ba nakarating na kina lolo't lola itong issue na to? Hindi ba sila nagtanong sa'yo? Alam mo, sa sentro lang naman yung chismis na yon. Tsaka alam mo naman yung lolo't lola mo, hindi mahilig sa chismis. Siguro nga ate, hindi pa nakarating sa purok natin yung chismis.
Sabi naman ni Lily. Kung ano-ano nang pinag-usapan nilang dalawa, Mama Mia. Habang nagpo-photoshoot kami, ang isip ko ay ano na lang kaya ang mangyayari at ano na lang kaya ang sasabihin ng lolo't lola ko kapag nalaman nila ang tungkol sa kumakalat na isyo tungkol sa pagiging magjowa kuno naming dalawa ni Kevin. Patay talaga ako nito kapag nalaman ni na lolo't lola to, sabi ko. Anong patay? Hindi naman yan wala namang problema kapag kayong dalawa. Hindi pa kaming dalawa, pero aaminin kong nanliligaw si Kevin sa akin. Sabi ko dun sa pinsan niya. Ay, mali pala yung chismis, masyadong advanced. Nanliligaw pa pala si Manoy. Oo, sabi niya, aantayin daw niya akong makapagtapos ng pag-aaral ko. Pero ewan ko, Jave. Anong ewan mo? Para kasi kaming magkamag-anak talaga eh. Alam mo, hindi naman kayo pareho ng apelyido tapos hindi rin kayo pareho ng middle name. Ang ibig kong sabihin, yung mga great-grandlola namin ay magpinsan. Nako, great-grandlola na pala. Panahon pa yun ng kopong-kopong ah. Baka hindi pumayag si Lola. Kaya please, huwag niyong ipagsasabi ha na nanliligaw si Kevin sa akin. Ay wow ate, first name basis na kayo. Hindi Sir Kevin ang tawag mo? Sabi ni Lily. Gabi na nung natapos ang photoshoot kasi nag-practice din kami ng aming ramp walk. Kaya ayon, Mama Mia, gabi na rin nung sinundo ako ni Kevin. Buti na lang at nauna nang umuwi ang pinsan yatang pinsan ko. Umuwi na ang mga pinsan natin, nag-commute na silang dalawa. Tignan mo nga yung itsura mo, halatang pagod ka, Becca. Oo, akala ko kasi photoshoot lang ang gagawin namin ngayon eh. May practice pa pala sa pagrampa. O sige na, halika na, sakay ka na para makapag-dinner na tayong dalawa. Kasi maaga pa tayo bukas, magsisimba tayo. Second mass ha? Kasi mas gusto ko yung second mass dahil wala nang susunod na third mass, hapon na ulit. Pagkatapos nun, libre na si Tito. Pwede na nating makausap. Pagkatapos nating kumain ngayon, matulog ka na agad at baka tanghaliin ka ng gising bukas. Kev, pagkatapos nating kausapin yung tito mo na pare, uuwi muna ako sa atin. Okay sige, ihahatid kita. Wag mo na akong ihatid. At bakit naman? Sunday naman bukas, wala naman akong pasok. Gusto ko kasing klaruhin kina lolo't lola yung issue na nakarating sa kanila tungkol sa atin. Kev, alam mo bang sabi ng pinsan mo na ini-issue na tayo dun sa sentro, dun sa mga kapitbahay ninyo na magjowa daw tayong dalawa? Ano namang meron kung ini-issue tayo? Diyan naman ang punta nating dalawa, 'di ba? Kev, ayoko eh. Parang ang sagwa pakinggan. Baka gawa nila ng mali yung issue. Bakit ka ba nagpapa-apekto sa mga issue na ganyan, Becca? Bakit ka nagpapa-apekto kung ginagawa tayong topic ng ibang tao? Hayaan mo sila, huwag kang magpadala sa kanila. Dahil wala naman tayong ginagawang masama. At isa pa, huwag mong i-level yung mindset mo dun sa mga taong nangengialam sa buhay ng may buhay. Alam mo yung mga taong ganyan? Walang pag-asenso yan eh. Imbis na pagtuunan yung sarili nilang buhay at problema, pamilya at future, yung buhay ng ibang pinakikialaman nila. Pero Kev, iba pa rin talaga eh. Ang pangit kapag alam mong ini-issue ka ng ibang tao. Tapos ikaw, pulis ka. Baka madamay ka pa, may issue ka pa ng hindi maganda. Bakit? Gusto ko naman to eh. Ginusto ko to. Wala namang nagsabi sa akin na lapitan ka. Wala namang nagsabi sa akin na gustuhin ka. At isa pa, ayokong maunahan ako ng iba, Becca. Alam ko, may lumalapit na dun kay Lolo Ando. Yung anak ni Engineer Fernandez. Batch mo yun, 'di ba? Nagpapaalam na ata na ligawan ka. Hindi ko yun batchmate. Matanda yun sa akin ng 1 taon.
Pwede ba, Becca, kumain na lang tayo tapos bukas na natin pag-usapan 'to. At para maliwanagan na ang lahat, magpapaalam na rin ako kay Lolo Ando at Lola Celine na formal na akong manliligaw sa'yo. Mara naman, wala nang isyung ganito. Mama Mia, true to his words, kinabukasan, after ng mass, ay lumapit kami doon sa tito niya na pare. Yan lang pala ang problema ninyo. Akala ko magpapakasal na kayong dalawa eh. Sa totoo lang, kung bloodline ang pag-uusapan natin, malayong malayo na kayo. Fourth generation na kayo eh. Yung great-grandparents niyo pa ang magpinsan. Pero, kung tatanungin ko kayo, i-assess niyo ang mga sarili ninyo. Handa na ba kayo sa seryosong relasyon? Hindi ba awkward sa inyo, knowing na related kayo by blood kahit malayo na? Wala ba kayong naaapakang relasyon? Wala ba kayong naaapakang ibang tao? Ang mas maganda dyan, sabihin nyo sa mga magulang ninyo, lalo ka na. Kevin, ikaw yung lalaki, ikaw yung mas may edad, may trabaho ka na. At ikaw naman, Becca, 19 ka pa, estudyante ka ba? Okay lang ba sa mga magulang mo kung papasok ka sa isang seryosong relasyon? Hindi pa naman po agad, Father. Gusto ko pa pong makapagtapos ng pag-aaral ko, Father, bago ako pumasok sa isang relasyon. Mas priority ko pa po ngayon ang pag-aaral. Yan ang gusto kong marinig mula sa'yo kasi estudyante ka pa. At ikaw, Kevin, makakapag-antay ka pa naman, di ba? Handa naman po akong mag-antay, Tito Father. Alam ko na gusto pa ni Becca na makapagtapos muna ng kanyang pag-aaral. Kapag nakapagtapos na siya, tsaka ko pa ipupursu yung panliligaw ko sa kanya. Bale, nagsabi lang ako para naman hindi ako maunahan ng iba. Ayoko namang pakampante tapos pagdating ng araw naunahan na pala ako ng iba. Okay, sige. Mabuti yon. Ang tanong ko, hindi ba kayo napilitang pumunta dito? Lalo ka na, Becca. Alam mo, sa panahon ngayon, hanggang 3rd degree lang naman ang pinakamalayong sinasabi ng society na hindi na pwedeng maging mag-asawa. Kayo malayo na kayo sa pagiging incest eh. Basta ang importante, nagmamahalan kayo. Ang importante, tama ang pundasyon sa magiging relasyon ninyo. Love and loyalty. Everything will follow basta wag kayong makakalimot na humingi ng guidance mula sa itaas. Ikaw, Kevin, ha? Formal kang humingi ng pahintulot sa pamilya at mga magulang nitong si Becca. Opo, Father, gagawin ko po yan. Mama Mia, tulad nga ng sabi ni Kevin ay naging panatag naman po ang isipan ko simula nung makausap namin ng tito niyang pare. Nung makarating ako sa boarding house ay medyo gumaan-gaan ang pakiramdam ko. Kasi pari na yung nagsabi So ibig sabihin, tama nga na wala naman kaming naaapakan ni Kevin kung ang aming pagbabasihan ay ang pagiging magkamag-anak namin. Yun nga lang, okay ba yun sa aming mga kamag-anak? Lalong-lalo na sa mga magulang ko. Kev, ako na lang ang mauunang magpaalam kina lolo't lola. Sasabihan na lang kita kung anong magiging sagot nila bago ka pumunta ng bahay. Huwag muna natin silang biglain kasi alam mo naman matatanda na yung mga yon. Kung yan ang gusto mo, sige, mag-aantay ako. Umuwi ako sa lolo't lola ko, Mama Mia. Kinagabihan nung makarating ako, naglalambing muna ako sa lola ko. Gustong-gusto kasi ng lola ko na nilalambing ko siya tapos sinusuklayan niya ang buhok ko. Nasa salas kami noong 3 at nanonood ng TV. Tumikim muna ako bago ako tuluyang magsalita. La, okay lang ba sa inyo kung manliligaw sa akin si Kevin? Pero hindi ko pa naman siya sasagutin ngayon. Tsaka na kapag nakapagtapos na ako ng aking pag-aaral. Yung lola mo ang makakasagot niyan, apo.
sabi ni Lolo. La, totoo ba na magkamag-anak kayo ng lola niya? Oo, si Mama, yung Lola Teresing mo, tapos yung lola niya sa tuhod ay magpinsan. Sabi niya, Mama Mia. So, pwede mong sabihin na mag-second cousin kami ng lola ni Kevin. So, si Mama, tapos si Mama Ruth, yung mama ni Kevin at ang mama ko, third degree cousin. Tapos kami ni Kevin, fourth degree. Alam mo bala, nagtanong kami dun sa tito niya na pare. Sabi niya, okay lang naman daw na manligaw sa akin si Kevin. Nagsimba kasi kami tapos nagtanong dahil gusto kong makasigurado. Alam mo, naghahanap lang talaga kayo ng kukonsinti sa inyo. Alam mo, yan ang sinabi ko na yang si Kevin, sumubok naman yan na magpaalam sa akin na manligaw sa'yo. Para sa akin wala namang problema kasi malayo na kayong magkamag-anak sa side ng lola mo na wala na nga yung mga apelyedo ninyo eh. Yung apelyedong nagdudugtong sa inyo, hindi nyo na nga nagagamit. Ang gusto ko lang ay tsaka na kayo magseryoso sa ligawan-ligawan na yan kapag nakapagtapos ka na ng pag-aaral mo at may trabaho ka ng maganda. Sa akin naman wala akong problema kasi maganda naman ang trabaho ni Kevin. Kung talagang mabait siya ay ayos lang sa akin. Kaya lang, si lola mo pa rin ang makakasagot niyan. Si alam mo naman, si lola ang kamag-anak ni na Kevin, di ba? Lolo, magtatapos naman talaga ako ng pag-aaral ko, sagot ko. Iha, Becca, kung talagang mahal mo si Kevin, hindi ko na yan mapipigilan. Pero gaya ng sinabi ng lolo mo, magtapos ka na muna ng pag-aaral mo. Saad naman ni Lola. Oo, Lola, magtatapos ako, promise. Hindi ko sasagutin si Kevin hanggat hindi ako tapos sa pag-aaral ko. Promise mo yan, ha? Baka naman sa susunod nagtatago na pala kayo dun sa boarding house mo, tapos bigla ka na lang mabuntis. Lagi kayong magkasama, yan ang sinasabi sa amin ng iba. Lola, alam ko namang taga-sentro yung nagchichika sa'yo ng iba't ibang chismis eh. Pero maniwala at magtiwala ka sa akin. Magkasama lang kami ni Kevin na kumakain pero wala namang nangyayaring hindi maganda sa amin. Isa pa, nagsisimba nga rin kami. Alam mo, ikaw ang makakasagot niyan sa sarili mo. Ayusin mo yung pag-aaral mo. Huwag mong unahin yung pagliligawan ninyong dalawa. Hindi, Lola. At hindi din magagawa sa akin ni Kevin na puwersahin ako kung anuman sa mga gusto niya. Mabuti yun. Mabuti kung nagkaintindihan tayo. Noong bumalik na ako sa syudad ay nagkita agad kami ni Kevin at sinabi ko agad sa kanyang tungkol sa desisyon ng lolo't lola ko. Naging masaya din naman si Kevin, Mama Mia, sa mga sinabi ng lolo't lola ko. Sa Sabado, makikipag-usap ako sa kanila. Kasi nag-usap na kami ng mama ko tungkol sa ating dalawa. Wala naman daw problema dahil malayo naman na daw tayong magkamag-anak. Ine-expect na raw nila na magiging ganito tayo kasi magkasama tayo lagi. Pero, dapat daw, i-expect na natin na meron tayong mga relatives na hindi magustuhan ang tungkol sa ugnayan nating dalawa. Kev, magtatapos lang ako ng pag-aaral ko. Yun lang ang importante sa akin at sa mga lolo't lola ko. Antayin mo na lang ako ha. Medyo mahaba-habang paghihintay pa to Mahaba-habang hintayan pa. Lagi yan. Basta, wag mo lang akong pagbawalan na tumulong sa'yo, lalong-lalo na sa pag-aaral mo. Gusto kong hindi ka nahihirapan. Kahit yan man lang, makatulong ako sa'yo. Alam mo, kaya ko naman, Kev. Kahit na striving, pero kaya ko naman. Huwag ka nang tumulong, lalo na pagdating sa pera. Becca, sana naman, hayaan mo na lang akong makatulong. Huwag kang mag-alala, wala namang kapalit to Mama Mia, nagpatuloy ang mga araw hanggang sa dumating ulit ang weekend.
Nung hinatid ako ni Kevin sa bahay ay nakipag-usap nga siya sa lolo't lola ko at napag-usapan nila na talagang pagtatapusin muna ako sa aking pag-aaral. Mabilis na lumipas ang mga araw hanggang sa yung pageant-pageant namin sa youth na hineld sa municipal gym ay dumating na. Sina Kevin ang naka-assign na magpatrol noon sa area. Nag-text si Kevin sa akin ng good luck dahil may duty siya at nasa labas lang daw siya. Sa awa naman ng Diyos, Mama Mia, kahit sa dami ng mga magaganda at mga matatalinong sumali, ay naka-second place pa naman ako. Pagkatapos ng pageant ay nag-text si Kevin na antayin ko na lang daw siya sa backstage kasi patapos na rin naman daw ang duty niya. Siya raw ang maghahatid sa amin pa uwi kasi kasama ko noon ang lola't lola ko. Nanood kasi ang mga ito at sumuporta sa akin, pati na rin ang mga magulang ni Kevin. Nandoon ang barangay captain namin na kaniyang papa at mama niya, pati na rin yung ibang mga barangay council. Si Kevin ang nagatid sa amin kasi dinala naman niyang sasakyan ng mama niya. Kasi uuwi naman daw siya at dun matutulog sa kanila. Doon din mas lalong lumakas ang ingay sa aming barangay nang tungkol sa namamagitan sa aming dalawa ni Kevin. Kasi yung iba sabay-sabay na nagsiuwian. Pero ako ay nagpaiwan talaga dahil si Kevin ang maghahatid sa akin tapos may dala-dala pa itong bouquet of flowers na binigay sa akin. Pero hinayaan ko na lang. Kilig na kilig naman ang pinsan ko at ang pinsan niya nang makitang may pa-flowers pa si Kevin sa akin. Mabilis na lumipas ang mga araw. Smooth lang naman ang relationship namin ni Kevin. I mean, ang samahan naming dalawa. Dahil hindi ko pa po siya sinasagot, Mama Mia, kasi nga yun ang pangako namin sa lolo't lola ko. Pero kahit na walang sagutang nangyari sa amin ay parang very boyfriend and girlfriend naman na ang turingan namin sa isa't isa. Mama Mia, Kevin is honest and he loves me dearly. Very consistent din siya. Minsan-minsan nagtatampo dahil nagsiselos, but he never failed as a man in a relationship. Ang lagi lang talaga naming pinag-aawayan ay kapag ini-insist niya na siyang magbayad ng tuition ko sa school. Minibigyan din niya ako ng allowance. And I won't deny, Mama Mia, from 3rd year, 2nd sem up to 4th year, ay si Kevin po ang gumagastos sa pagpapaaral sa akin. Kumbaga, siyang nagpatapos sa akin sa pag-aaral. Kahit na hindi ko naman yon hinihingi sa kanya. Kusa niya pong ginagawa at binibigay yun para sa akin. Naaalala ko pa, Mama Mia, 4th year na ako noon. Practicum na ako sa isang national high school. Ang teacher na taga-observe sa akin habang nagpa-practicum ako, Mama Mia, ay isang bata-bata pa pong lalaking guro. Siya ang nag-observe tuwing nagde-demo teaching kami. Noong time na yon, Mama Mia, ay sakto naman na may orientation sina Kevin sa mga estudyante sa national kung saan ako nagpa-practicum tungkol sa drug awareness. So kami sa aming period ay iginather namin ang mga bata sa gymnasium. Kaming mga teacher ay kailangan ding makinig at syempre kasama doon si teacher na taga-observe namin, si Sir. Very friendly siya sa aming ng mga nagpa-practicum. Lagi niya kaming kinakausap tapos ini-invite na mag-dinner sa labas. Ako decline ng decline, Mama Mia, dahil alam kong nagkakainuman kapag may mga ganon. Pero lagi po akong pinipilit ni Sir na sumama. Hindi ko na namalayan na nahahalata na pala ni Kevin yung ginagawa ni Sir sa akin. At yun ay naging usapin pa naming dalawa at pinag-awayan pa talaga namin kinagabihan. Ganun talaga yun si Sir, sobrang friendly lang noon. Kaya kami ini-invite na mag-hangout. Lahat naman kami ini-invite hindi ko lang nasabi sa'yo. Hindi, ayokong pumayag na sumama ka doon. Basta, ayoko yung hinahawak-hawakan ka sa braso mo. Kapag nag-uusap lang naman kayong dalawa. Kapag usap lang, wala yung sundut-sundutan.
Lalo na yung pagkiliti-kiliti niya sa tagiliran mo. Alam mo, ikaw Kevin, napakasiloso mo. Wala lang naman yun. Magsiselos talaga ako dahil minamahal kita. Ayoko yung ganyan. Yung may isang lalaking napaka-touchy sa'yo. Ang dami pang sinabi ni Kevin, Mama Mia, pero pinutol ko na lang. Shh! Sige na, sige na. Sinasagot na kita. Huwag ka nang magsalita dyan ng kung ano-ano. Okay na ba? Ha? Ano? Teka nga. Hindi ka pa tapos sa pag-aaral mo eh. Bakit napipilitan ka bang sagutin ako? Bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ayaw ko, pero ang usapan natin, di ba? Magtatapos ka muna sa pag-aaral mo? Ano, hindi na ba natin itutuloy yung usapan natin? Sekreto lang muna natin yan. Total, malapit naman na akong graduate. Sure ka ba? Tumango ako sa tanong niya tapos lumapit siya sa akin at niyakap ako ng mahigpit. At doon, Mama Mia, ay parang nawala ang init ng ulo ni Kevin. Talagang wala na ang init ng ulo ko kasi ngayon sa wakas, totoong may karapatan na akong magselos. Kasi girlfriend na kita. I love you. Maraming salamat sa tiwala mo. Ayusin mo ako, Kevin, ha? Tapos, wag kang magsasabi ng kahit na kanino na tayong dalawa na. Lalo na, wag mong ipaparating ito kina lolo't lola. Baka pareho tayong managot. Oo, sigurado yan. Smooth sailing ang boyfriend-girlfriend relationship namin ni Kevin. I feel the respect, the loyalty, and the love. Mama Mia, ay isa lang talaga ang downfall noon. Lahat yata pinagsesolosan ni Kevin. At para wag na siyang magselos, lahat ng pinagsesolosan niya ay iniiwasan ko na rin. Ayoko kasing mag-away kaming dalawa. Alam ko mahal ako ni Kevin, kaya siya nagsiselos. At kita ko naman na kahit siloso siya, ay mas lamang naman ng mga magagandang pag-uugali niya. He's very supportive, kaya naman inisip kong eto na lang ang ambag ko sa relasyon naming dalawa. Ang wag siyang pagsilosin. Love, malapit ka na talagang graduate, ano? Sabi niya sa akin isang araw nang magkasama kami. Oo, love, at maraming salamat talaga sa suporta mo. Ngayon, makakatapos na ako. Ang laki talaga ng utang na loob ko sa'yo. Sus, wag mo nang isipin yun, love. Kaya, responsibilidad kong siguraduhin na hindi mahihirapan ang mahal ko. Kaya ko naman eh, sabi niya. Alam na ba ni Nakapat ng mama mo, love, na sinusuportahan mo ko? Baka kasi nauubos ang sweldo mo sa akin eh. Alam nila. At hindi naman sila kontra doon dahil wala naman akong binubuhay na pamilya. Love, pangako ko sa'yo, babawi ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. Until dumating na nga ang graduation day ko, Mama Mia. Pumunta syempre ang mga magulang ko at pinakilala ko si Kevin sa kanila na siyang boyfriend ko. Tanggap naman siya ng mga magulang ko. Pag-uwi namin ay may pa-Thanksgiving pala ang lolo't lola ko sa akin. Pinaghanda pa talaga nila ako ng lechon, Mama Mia. Pinag-ipunan pala yon ng lolo ko. Mahal na mahal talaga ako ng lolo't lola ko. At proud na proud sila sa akin dahil nakapagtapos na ako. Inimbitahan din namin ang parents ni Kevin, Mama Mia. Medyo awkward sa pakiramdam ko noon kasi syempre related naman kami by bloodline. Kahit malayo na yon, alam naman namin ang totoo, Mama Mia. Talagang tahimik lang noon ang lola ko at ang mama ni Kevin dahil alam kong na-awkward din sila sa isa't isa. Kahit na hesitant silang lahat ay tinanggap pa rin nila ang pagmamahalan namin ni Kevin dahil pinaglaban din naman namin ni Kevin ang isa't isa. Bago ako mag-take ng board exam o let Mama Mia, ay nag-usap muna kami ni Kevin na mag-a-apply ako sa isang private school na nasa kabilang barangay namin, na siyang alma mater ni Kevin. Sakto naman kasing hiring sila kaya tinulungan ako ni Kevin at pinakilala niya ako sa principal noon.
Every weekend din akong nagre-review, Mama Mia, sa syudad para sa LET or sa licensure examination for teacher. As usual, si Kevin, Mama Mia, siya ang nagbayad sa pagpapa-enroll ko sa review center. Nag-umpisa na rin akong mag-teach sa isang Catholic school. Maliit lang po ang pasahod pero malaki na ang tulong sa akin, lalo pat nagpe-prepare pa ako for my LET. And plus, having a job, Mama Mia, ay nakakatulong din siya sometimes, lalo na kapag busy ka. Honestly, masasabi ko talaga, Mama Mia, sa trabaho namin ni Kevin ay nakakatulong yung pagiging busy namin para hindi kami masyadong maging intimate sa isa't isa. Bisi-bisihan talaga kami, lalo pat magkaratig lang naman ang purok namin at iisang barangay lang ang inuuwian namin. Mahirap na at baka matukso. Walang reason, Mama Mia, kung bakit doon ako matulog sa bahay nila or mag-invite na mag-overnight. Kapag may mga pagkakataon na ini-invite niya ako ng gano'n, ang reason ko ay laging may trabaho pa ako kinabukasan. Honestly, natatakot ako. Natatakot ako na pwedeng maging intimate kami ni Kevin sa isa't isa. Yes, I love Kevin. Mama Mia, siya ang first love ko. At pinatunayan niya, Mama Mia, na hindi lamang niya ako mahal, kundi nire-respeto din niya ako. Siya din ang tumutulong sa akin na ibusang self-confidence ko sa mga pagkakataon na napanghihinaan ako ng loob. At gets na gets ko rin, Mama Mia, na talagang paminsan-minsan, bilang lalaki si Kevin ay nangangailangan din siya ng intimacy. Pero alam ni Kevin na umiiwas ako na magkaroon kami ng deep intimacy sa isa't isa. Yes, we kissed, oo. Nagmumomol din naman kami. Pero ayoko, Mama Mia, na hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Dumating po sa punto na hinahawakan na niya ang mga sensitive parts ng katawan ko. Pero hanggang hawak lang naman siya and nothing more, Mama Mia. And I am grateful na iniisip din ni Kevin ang side na yon. Pero sa akin, Mama Mia, tinatanong ko kung hanggang saan nga ba kaming dalawa makakapagpigil. Love, pagkatapos ng board exam nyo, pasado ka man o hindi, mamamanhikan na ako sa'yo, ha? Sigurado ka ba? Wala pa nga akong item sa DepEd. Pwede bang maging stable na muna ako? Kasi may balak pa akong mag-schooling. Kasi gusto kong mag-masteral pa eh. Pwede bang sa susunod na lang, love? Alam mo, love, mahihirapan na akong pigilan tong nararamdaman kong pagmamahal para sa iyo eh. Lalo na kapag nakapagsulo tayong dalawa. Kaya nga, iwasan nating magsulo. Solo date lang tayo pwede, pero hindi tayo pwedeng mag-solo mukmuk kasi baka tuluyan tayong ma-tempt sa isa't isa. Alam mo, love, minsan talagang hindi ko napipigilan ng sarili ko eh. Natatakot ako na baka magalaw kita tapos hindi pa kita napapakasalan. Basta love, marami pa po akong pangarap. Isa pa, bata-bata pa natin. Pwede bang antay muna? Mama Mia, wala nang nagawa si Kevin. Hanggang sa nag 1 year na ako sa private school at saka pa ako nag-take ng LET. Sa awa naman ng Diyos ay nakapasa naman ako. That time, Mama Mia, sakto naman na 2nd anniversary na namin ni Kevin. Kinakabahan ako dahil akala ko ay magpo-propose na talaga siya dahil binigyan na niya ako ng singsing. Uy love, yung usapan natin may 2 years pa ako. Kasi 3 years yung pinirmahan kong kontrata dito sa private school. Oo love, hindi naman yan proposal ring. Promise ring lang yan. Na kapag tapos ka na dyan, mamamanhikan na ako sa'yo. Pero hindi naman kita minabadali sa pagpapakasal mo. Dahil alam ko naman na gusto mo pang magka-item sa DepEd. Tapos sabi mo, 'di ba? Magmamasteral ka pa? Thank you, love. Thank you talaga. Masayang masaya ako dahil iniintindi ako ng boyfriend ko. Pero Mama Mia,
kahit pala gaano katatag ang isang relasyon, meron at meron talagang plot twist na mangyayari. Yun bang climax na makakapagbago ng lahat ng takbo sa relasyon ninyo. And it was there to prove na talagang kaya at matatag ang relasyon natin. To prove na kaya nating ipaglaban ang ating mga pagmamahalan. To prove na worth it namang ipaglaban ng isang relasyon. Eto talaga ang mga plot twist na sumusubok kung talaga bang mananatili ka pa o bibitaw na. Mama Mia, kahit na ayokong tignan at ayokong obserbahan, sometimes ay nakikita at naoobserbahan ko na parang tinatago na ni Kevin ang cellphone niya. Kapag nagkausap o magkasama kaming dalawa, ay hindi siya gumagamit ng cellphone. Inisip ko nung una na baka ayaw niya lang na may disturbance kapag magkasama kami. Love, nasan pala yung cellphone mo? Pwede bang pahiram? Makikitext lang ako. Wala kasi akong load nakalimutan ko magpa-load kanina. Naku love, iniwan ko sa bahay kasi lobat na yun eh. Okay lang sana kung iisang beses lang yun nangyari, Mama Mia. Pero maraming beses pa yun na hindi niya pinapahawakan sa akin ang cellphone niya na para bang itinatago niya yun sa akin. Every time na may lakad kami ay nakafocus lang siya sa akin. Never talaga siyang gumagamit ng cellphone, which is nagugustuhan ko rin naman. Kaya lang, there's something in me na nagsasabing parang something's fishy sa ginagawa niya. Love, alam mo naman kung gaano kita kamahal, 'di ba? Hintayin mo ako kahit anong mangyari. At kapag nagkakaproblema tayong dalawa, please naman mangako kang hindi mo ako iiwanan. Basta love, mahal na mahal talaga kita. Sabi niya sa akin. Sus, eto namang love ko na to, naglalambing pa. Basta, walang problema love. Marami na tayong pinagdaanan, pero ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin ko. Hindi na ako lilingon pa sa iba. Basta lang walang mabigat na rason para maisip kong iwanan kita. Gagawin natin ang lahat para hindi tayo magkaproblema ng malaki. At kung magkaproblema man, kaya nating harapin yon ng magkasama. Sabi ko sa kanya. Oo love, papakasalan pa kita eh. I love you. Sabi niya. I love you so much, Kevin. Noon, natatakot ako na baka i-judge tayo ng ibang tao. Pero nagdasal tayo. Pinatunayan mo sa akin na hindi mahalaga ang sasabihin ng iba. Blines tayo ng pamilya natin kahit awkward sa kanila. Kaya alam ko, walang pagsubok na hindi natin kakayanin, Kevin. Walang pagsubok na hindi natin malalagpasan. Basta ba, ilaban lang natin tong relasyon natin at wala na tayong pakialam sa iba. Yun ang sagot ko sa kanya, Mama Mia. Until dumating ang time na marami na kaming dates ni Kevin na kinakancel niya. Kasi sabi niya, may importante raw siyang aasikasuhin. Minsan nalilate siya at sumusunod na lang. Ang rason niya ay busy siya sa station. Mama Mia, nung una ay iniintindi ko naman. Pero minsan Mama Mia, kapag magkasama kaming dalawa ay may miss call sa kanya. At naiinis siya kapag nangyayari yon. Minsan nga ako pang napagbubuntunan niya ng inis dun sa miss call sa kanya. May problema ka ba, love? Anong nangyayari sa'yo? Hindi naman ako ang kaaway mo, Kevin. Sana sinabi mo na hindi ka makakapunta ngayon, na hindi ka makakasabay sa akin sa lunch dahil busy ka. Okay lang naman sa akin eh. Para naman, wag tayong ganito, 'di ba? Sorry, love. Sorry kung naging ganun ang tono ko. Hindi, hahatid kita pa uwi. Sige, kain na tayo. May problema ba tayo, Kev? Kasi napapansin ko, sa mga nagdaang buwan, parang lagi kang balisa. Sabihin mo naman sa akin kung may problema ka, handa naman akong makinig. Hindi love, wala akong problema. Okay tayo. Wala tayong problema.
At kung meron man, lahat yun kakayanin natin. Laging ina-assure ni Kevin sa akin na ayos lang ang lahat. Na-stress lang siya sa trabaho at nagsusorry siya lagi kapag minsan ay natataasan niya ako ng boses kapag magkasama kami. Pero darating din talaga ang panahon, Mama Mia, na sasabihin mo sa sarili mo na sana nakinig na lang ako sa kutob ko. Sana nakinig na lang ako sa intuition ko. It was Wednesday morning. May klase ako, Mama Mia, tapos pinuntahan ako ng aming school disciplinarian kasi meron daw akong bisita na gustong makipag-usap sa akin with our school principal. So ako dali-dali akong nag-excuse sa mga estudyante ko. Wala akong ka-idea kung sino ang bisita ko, pero pagdating ko sa loob ng office ng aming school principal ay may isang police woman na naka-uniforme. Noong nakita niya akong pumasok ay hined to foot pa niya talaga ako. Nag-wonder ako noon nung nakita akong pulis yon. Naisip ko si Kevin. Good morning, ma'am. Bati ko kay Madam Principal. Good morning, Becca. May bisita ka na gustong makipag-usap sa'yo. And as a head of this school, I want to be involved in this conversation. Since dito gusto ni ma'am na makipag-usap sa'yo. Sabi niya na ang tinutukoy ay yung police woman. Yes ma'am. Anong pag-uusapan natin, ma'am? Tanong ko dun sa police officer. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Buntis ako sa anak naming dalawa ni Kevin. Kevin na boyfriend ko? Yes. Boyfriend mo? Kamu pa pala? Miss, pinuntahan kita dito para klaruhin ang lahat ng isyo. Buntis ako and stop claiming the father of my child as yours. Gagawa na kami ng sarili naming pamilya at ayokong nangingialam at nanggugulo ka pa. Pumunta ako dito to warn you na tigilan mo na ang pakikipagkita kay Kevin para hindi na lumaki ang isyong to. You are teaching in a Catholic school, so stop being immoral. Ako, ma'am, immoral? I am the girlfriend. Legal kami both sides. Hindi nga kita kilala and yet here you are threatening me as immoral? Nagkakilala kami ni Kevin, college pa lang ako. He even helped me to finish my studies. And I know my boyfriend, he is being honest with me. Kami ang may relasyon. So kung meron mang isang taong magsasabi sa akin na tigilan ko siya, ay walang iba yun kundi si Kevin. And I know my boyfriend. Kilalang kilala ko ang ugali niya at honest siya sa akin. Honest siya sa'yo? So ano ako? Ano ako at ang anak namin na nasa tiyan ko? Honest pa rin ba siya sa'yo? Sinabi ba niya sa'yo ang tungkol sa amin? Kami ang magkarelasyon, so kami dapat ang mag-usap dalawa. Gusto kong isettle ang mga bagay-bagay sa kanya. Sorry kung hindi ako maniniwala sa iyo ngayon. Gusto kong manggaling kay Kevin ang lahat. Here, dala ko ang mga PT ko at mga prenatal records kung hindi ka talaga maniniwala. It's okay, ma'am. Alam kong buntis ka. Pero si Kevin ang gusto kong makausap tungkol dito. It is our relationship. And I assure you na kung may bata man talagang involved, isi-settle namin ni Kevin to as adult sa aming relasyon. Ayokong may batang mawala ng ama. Maraming salamat sa pagpunta mo, ma'am. Salamat sa mga sinabi mo sa akin na in-inform mo ako na ganito pala ang relasyon ninyong dalawa ng boyfriend ko. Pero again, gusto kong makausap muna si Kevin. Pag-alis nung police officer ay hindi ko na napigilang umiyak, Mama Mia. Naawa tuloy ang aming principal sa akin at niyakap niya ako na para ba niya akong anak. Ma'am, sabihin mo sa akin na hindi totoo yun, ma'am. Na walang pumunta dito na nakipag-usap sa akin na nabuntis siya ni Kevin. Ang sakit-sakit. Hindi yun magagawa ni Kevin sa akin dahil magpapakasal pa kaming dalawa. Tama na, Becca. Pag-usapan niyo na muna ni Kevin kung ano man yang sa inyong dalawa. Kung totoo ba o hindi. At ipagdasal mo sa Diyos na magiging okay ang lahat. Maniwala ka at ipagkatiwala mo sa may kapalang lahat. Napakasakit ng nangyari sa akin, Mama Mia, at iyak ako ng iyak.
Kaya naman pinag-half day na lang ako ni Madam Principal at siya na raw ang mag-take over ng class ko. Ayaw niya raw makita ako ng mga bata sa ganong sitwasyon ko. Pinakalman niya ako. Mama Mia, hindi ko na i-explain kung gaano kasakit ang nangyari sa akin. It was my first ever heartbreak at talagang napaka-sudden pa. Hinatid ako ni Madam Principal sa bahay ng lolo't lola ko dahil kinakabahan siya baka kung anong mangyari sa akin. Kinabahan din ang lola ko nung nakita niya ang itsura ko at niyakap niya agad ako. Iyak ako ng iyak, Mama Mia. Asus Diyos ko, ang dami pang lalaki dyan, dalaga ka pa. Pag-usapan niyo ni Kevin yan. Mabuti yung hindi pa kayo nakatali sa isa't isa. Nung nakapasok ako sa kwarto ko ay umiyak lang ako ng umiyak at humihingi ng tulong sa Diyos. Kinakalma ko ang sarili ko tsaka ko tinawagan si Kevin. Love, nasa duty pa ako, sabi niya. Nung marinig ko ang boses niya ay hindi ko naman napigilan ang sarili ko sa pag-iyak. Becca? Becca, anong problema? Ano nangyari sa'yo, love? Umuwi ka muna please. Mag-usap tayo, Kev. Hindi ko na kaya. Ang sakit-sakit. Please, gusto kong umuwi ka muna. Sige. Magpapaalam muna ako at pupuntahan kita dyan. Antayin mo ko. Sorry talaga. Mama Mia, biglang nag-sorry si Kevin sa akin kahit wala pa naman akong sinasabi sa kanya. Alam kong may idea na siya kung ano ang pag-uusapan at anong problema naming dalawa. Ilang saglit pa ay dumating nga si Kevin. Sa kusina kami nag-usap kasi yung mga lolo't lola ko ay nasa may balkonahe. Love, patawarin mo ko. Diretso siyang lumuhod sa harapan ko at umiiyak. Nag-iyakan kaming dalawa, hawak-hawak niya ang mga kamay ko. Totoo, Kev? Gaano ka totoo? Totoo ba yung sinabi sa akin nung babae na buntis siya? Yumuko si Kevin, Mama Mia. Yung kanyang noo ay nasa 2 paa ko na. Lumuhod na naman siya sa harapan ko at hawak-hawak ko ang kanyang mga pisngi. Please, Kev, yung totoo. Kahit masakit. Tumango si Kevin pagkatapos ay yumakap siya sa akin at hingi ng sorry. Ako ay halos hindi na makahinga sa sobrang pag-iyak. Bakit nagawa mo sa akin to? Bakit? Umiiling-iling lang si Kevin habang umiiyak din at patuloy na humihingi ng tawad sa akin. Hinanap mo ba sa iba yung isang bagay na hindi ko kayang ibigay sa'yo? Kailan mo pa ba ako niloloko, Kev? Kailan mo pa ako inumpisahang pikutin o iputan sa ulo? Please ayusin natin to, love. Huwag mo akong iwan. Please, patawarin mo ko. Kevin, may bata. Kung hindi sana siya buntis, siguro kaya pa kitang ipaglaban at kaya pa kitang patawarin. Kung wala lang sanang bata sa sinapupunan niya, kaya kong lunukin ang pride ko. Kaya kong lunukin lahat-lahat ng sakit, mabigyan lang kita ng second chance. Pero iba kapag may bata, Kevin eh. Batang anak niyong 2. Gusto mo ba na walang amang kikilalanin ng anak mo? Kev, hindi din magiging peaceful ang buhay ko knowing na may isang batang nawalan ng ama dahil ang ama niya ay ako ang pinili at nasa tabi ko. Napakasakit pero hindi na natin kayang ayusin to, Kev. Hindi ko na kayang ipagpatuloy pa ang lahat. Hindi ko naman iiwan ang responsibilidad ko sa bata. Please, love. Samahan mo lang ako sa lahat ng to. Hindi ko kaya, Kevin. Sorry talaga. Hindi ko kaya. Huwag ka naman ganyan, love, oh. Huwag mo naman akong bitawan. Nangako ka sa akin, di ba? Napipiliin mo ako lagi. Please, love. Please. Patawarin mo ako at tanggapin mo ako ulit. Promise, hindi na to mauulit pa. Kev, please, tama na. Yun na ang desisyon ko. Alam mo, ipagdadasal na lang kita sa Diyos. Pag pinagdasal ko kanina, na sana aminin mo ang lahat ng wala ng pagtatago. Dahil gusto kong maging peaceful ang desisyon ko.
Kahit na masakit para sa akin dahil inisip kong ikaw na ang mapapangasawa ko, pero para sa bata, bibitaw ako. Nag-iyakan kaming dalawa, Mama Mia, at naabutan kami ni Lola sa ganong sitwasyon. Tama na kayong dalawa dyan. Kevin, iho, umuwi ka na lang muna at magpalamig ka na. Respetuhin mo ang desisyon ng apo ko. Respetuhin niyo ang isa't isa. Ganun naman talaga ang buhay. Minsan, talagang sinusukat ka ng kapalaran kung gaano ka katatag. At isa siguro ito sa mga pagsusukat na mangyayari sa inyo. Mama Mia, humingi din ng tawad si Kevin sa lolo't lola ko dahil nagkasala siya sa akin. Sabi ng lolo't lola ko ay wala naman daw siyang kasalanan sa kanila. Nagpapasalamat ang mga ito dahil nirespeto pa rin niya ako. Pagkatapos noon ay umalis na si Kevin. Umabsent ako hanggang Friday dahil wala akong gana sa buhay nung mga panahon na yon. Yung lolo't lola ko ay namumroblema na sa akin. Nagkatay na sila ng native na manok at kung ano-ano pa para lamang kumain ako ng maayos. Pero halos hindi ako makakain dahil iyak lang ang ginagawa ko gabi-gabi. Araw-araw. Gabi-gabi, Mama Mia, pumupunta sa bahay si Kevin pero hindi ko siya nilalabas at nasa kwarto lamang ako. Kapag naririnig ko ang boses niya na nasa labas ng bahay namin ay mas napapaiyak tuloy ako. Hindi ko na alam kung kakayanin ko ba ang mga pagsubok na ito sa buhay ko. Ma'am, alam mo namumutla ka na. Tapos ang payat-payat mo na 2 araw ka lang umabsent. Ma'am, maniwala ka magiging okay din ang lahat. Lahat tayo dumadaan sa ganyan katinding heartbreak. Mama Mia, hinimatay pa talaga ako sa paaralan. Nagising na lang ako na nasa ospital na ako at naka-dextrose na. Nandun din ang lolo ko na minamasahe pa ang palad ko. Yung lola ko naman ay minamasahe din ang talampakan ko. Tinanong ko kung nasaan ako. Sabi ng lolo ko ay dinala daw ako sa ospital dahil hinimatay ako sa paaralan habang naka-duty. Hindi kasi ako nag-almusal, Mama Mia. Tinawagan lang daw sila ng principal. Ang findings ng doktor sa akin ay stress over fatigue. Kinagabihan ay pumunta si Kevin sa ospital. Stress na stress siyang tignan. Pasensya ka na kung kailangan mong pagdaanan ng lahat ng to nang dahil sa akin, love. Natatakot ako na baka tuluyan ka nang mag-give up sa akin. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling may mangyaring masama sa'yo. Kevin, please, bigyan mo ako ng sapat na panahon para maging maayos ulit. Huwag mo na muna akong bisitahin dahil mas lalong sumasakit every time na alam kong nandyan ka. Okay, sige kung ito ang gusto mo. Isisettle ko na muna ang problema ko. Hindi na muna ako magpapakita sa'yo. Pero sana ipangako mo sa akin na aalagaan mo ang sarili mo, ha? Huwag kang magpabaya sa sarili mo. Kumain ka. Kasi kung hindi man tayo magiging sa huli, ang gusto ko lang naman ay masaya ka at healthy ka. Nandyan ang lolo't lola ko, Kevin. Kaya makakaasa kang hindi ako mag-give up sa sakit na to. Maraming salamat sa pag-intindi. Habang nasa ospital ako at nagpapagaling, Mama Mia, ay inopen ko ulit ang email na mula sa kaibigan kong si Ava. Yung may-ari ng Resto Grill na pinagtatrabuhan ko dati kung saan kami unang nagkakilala ni Kevin. Nandun pala si Ava sa Vietnam at nagtuturo. Hiring daw ang school nila at ini-invite niya akong sumunod sa kanya. At first, hesitant pa ako kasi syempre, Mama Mia, ang dami-dami kong kinukonsider. Lalo na si Kevin na ang laki-laki talaga ng utang na loob ko sa kanya mula college pa lang hanggang sa nakapasa na ako sa LET at sagot niya lahat ng yon. Mama Mia, inisip ko din doon na siguro pagkakataon na rin to para makapag-heal ako sa ibang bansa, para change of scenery ba. Nagpaalam ako sa lolo't lola ko, buti na lang at pumayag sila, Mama Mia. Pero bago pa man ako nag-asikaso ng mga papers ko ay kinausap ako ng mama ni Kevin. Tinanong niya sa akin kung hindi ko na raw ba
papatawad ang anak niya. Kung hindi raw ba worthy ang anak niya para ipaglaban ko. Sinagot ko naman siya na worth it ang anak niya na ipaglaban pati na rin ang relasyon namin. At hindi naman ako Diyos para kundinahin ang isang taong nagkamali minsan sa akin. Kaya lang iba kapag may bata nang involved. Ayokong makasakit ng isang inosenteng damdamin. Mama Mia, walang nagawa si Mama Ruth, yung mama ni Kevin, kundi umiyak na lamang siya. Salamat iya ha. Salamat dahil despite sa napakalaking kasalanan ni Kevin sa'yo, nagawa mo pa rin siyang patawarin. Pero naiintindihan ko kung hindi mo na siya magawang tanggapin ulit. Mama Mia, nung paalis na ang mama ni Kevin ay bigla naman itong dumating. Talaga bang bibitawan mo na ako? Ayaw mo na talaga sa akin? Pwede bang last chance pa, Becca, please? Kev, tama na. Magiging ama ka na. Salamat sa lahat-lahat. Kung ano man ang pupuntahan ng buhay mo, gusto ko lang ay maging masaya ka. At ako, kung may darating man na tao sa buhay ko, gusto ko yung katulad mo pa rin. Kung hindi, yung kayang lagpasan at yung pagmamahal na binigay mo sa akin. Kasi ikaw ang pinaka-selfless na taong nakilala ko, Kevin. Mahal na mahal kita. Pero siguro hindi lang talaga tayo ang nararapat sa isa't isa kasi dumating siya eh. Kaya mag-ingat ka ha. Pag-ingatan mo ang sarili mo kasi may anak ka na ngayon na aasa sa'yo. Mama Mia, nag-usap pa kami ni Kevin at sabi niya sa akin, ako lang daw ang babaeng pakamamahalin niya. Pero sinabi ko na sana at matutunan niyang mahalin ang mama ng magiging anak niya. Nagpaalam na rin ako sa kanya at sinabi ko na rin ang plano kong mangibang bansa pero hindi ko sinabi kung saan. Tapos noon ay sinabi ko sa kanyang wag na niya akong kontakin dahil magbabago na ako ng cellphone number. I flew to Vietnam with a broken heart. Pero ang broken heart din na yon ang nag-motivate sa akin to strive harder. Alam kong tapos na ang chapter ni Kevin sa buhay ko. Pero hindi pa tapos ang buhay ko at lalong hindi pa tapos ang mga pangarap ko. Ang relasyon ko with Kevin was a blessing and a lesson at the same time. And kahit na masakit, kahit na sobrang nakakadurog yung binigay niyang sakit sa akin, Mama Mia, grateful pa rin ako sa naging relasyon naming dalawa. Sinara ko ang chapter na kasama ko si Kevin. Pero kahit nagsara ang pagmamahalan naming dalawa, hindi naman nagtatapos doon ang pag-asa. Alam ko na kapag may nagtatapos, may ending ay meron talagang beginning. Ang aming love storying dalawa ni Kevin, though imperfect, pero alam ko Mama Mia, alam ko na hindi pa po tapos ang lahat. At nag-uumpisa pa lang po ang buhay ko. Nag-uumpisa pa lang po ang journey ko. Yes, nag-uumpisa pa lang dahil may part 2 pa bukas. Charot. Oo, may part 2 pa bukas kahit na, alam mo, tingnan nyo na, hinabaan ko na talagang kwento, 1 hour and 31 minutes na yung kwento alone. Pero hindi pa rin yun sapat dahil may part 2 pa po tayo bukas. Kaya abang-abangan nyo yan, okay? Don't forget to like and share this video at huwag nyo rin kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel para sa mga alam nyo na, panibagong kwento na ating ibabahagi sa inyo. Maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Ako pong muli si Mama Mia hanggang bukas sa part 2 ng kwentong ito. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Magandang araw sa inyong lahat and paalam, mag-ingat po kayo lagi. I love you!